May pagkakataon ba na naging dahilan ka ng pagkasira ng buhay ng iyong kapwa dahil sa walang habas mong panghuhusga? Isang mabiyaya at puspos ng pag-asang araw ng Lunes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos na hindi kailanman ng husga sa atin. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang maunang bumato. Pakinggan natin ang kabuuan ng pahayag na ito ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Maaga siyang muli sa templo at naglapitan sa kanya ang lahat ng tao at pagkaupo niya, nangaral siya sa kanila. Dinala naman ng mga guro ng batas at ng mga Pariseo ang isang babae na huling-huli sa pakikiapid. Pinatayo nila siya sa gitna at sinabi kay Jesus, Guro, huling-huli ang babaeng ito na nakikiapid. Iniutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ng ganitong mga babae. Ano naman ang sabi mo? Sinabi nila ito bilang pagsubok sa kanya upang may maisakdal sila laban sa kanya. Yumuko naman si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nang magpatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, Ang walang sala ang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang mga nakarinig naman ay isa-isang nag-alisan magmula sa matatanda at siya'y naiwang mag-isa pati na ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? May humatol ba sa iyo? At sumagot siya, Wala, Panginoon. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Ayon sa mga dalubhasa sa Biblia, ang totoong kwento sa likod ng mabuting balita natin ngayon ay hindi naman tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya, kundi tungkol ito sa patibong ng mga Pariseo para kay Jesus. Isang laro tungkol sa usaping legal kung paano ba dapat parusahan ang taong nagkasala. Kung sasagot si Jesus na dapat batuhin ang babaeng nangalunya, taliwas ito sa pinapangaral niyang pagpapatawad. Pero kapag sasagot naman siya hindi dapat batuhin, lalabas naman siyang lumalabag sa kautusan ni Moises. Pinili ni Jesus na hindi sumagot. Pero hindi pa rin siya tinigilan ng mga Pariseo. Kaya sinabi niya sa kanila, Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang maunang bumato. Hindi sila nakasagot at umalis silang talunan, dahil pinagtaksilan sila ng sarili nilang kasalanan. Bilang mga ordinaryong mananampalataya, tingnan natin ang mabuting balita sa panahon natin ngayon. Sa panahon ng social media at makabagong paraan ng komunikasyon. Madali na ang magpahayag ng sariling opinyon. Marami na ang nagiging mga modernong Pariseo. Sila ang mga tinaguriang bashers o cyberbullies. Lagi silang may negatibong komento sa anumang taliwas sa kanilang sariling pamantayan. Kadalasan, nauwi ito sa pagkasira ng buhay ng iba. Kahit na may karapatan tayo sa malayang pamamahayag, isipin pa rin natin na may kaikibat itong responsibilidad. Manalangin tayo. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa mga pagkakataong naging dahilan kami ng pagkasira ng buhay ng iba at ng aming mga sarili. Tulungan po ninyo kaming bumangon sa aming mga kasalanan at pagkakamali. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po.
at sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.